Hi guys, isang maayong hapon. Magandang hapon at good afternoon to everyone. And ito na for today's video, syempre gagawin natin yung napapanahon, no? So dahil nga malapit na ang Kapaskuhan, syempre hindi mawawala ang puto bongbong dito sa atin sa Pilipinas. Kaya syempre, di natin palalampasin yung pagkakataon at gagawa din tayo ng ating puto bongbong. So anyway, eto na yung glutinous flour guys. Nilagyan ko lang to ng ubi flavor and salt and then hahaluin lang natin maigi. Pagkatapos mahalo, lalagyan ko na ng coconut milk. O pwede rin naman yung plain water lang. Nagkataon lang kasi na may sobra akong coconut milk, yung pangalawang pinagtigaan ng nyog. Eh sayang naman guys kung itatapon ko. So kaya ang ginawa ko, nilagay ko na nga lang dito. So guys, ang total ng liquid na nilagay ko dito is 1 1/4 cup. Pero ang ginawa ko guys, gradually lang yung paglagay, no? So titignan ko muna yung kung tama na ba sa liquid. Kasi syempre pag nasobran sa liquid to, magiging malabsak yung gagawin nating puto bongbong. Eto na, haluin lang natin maigi, kaya ginamitan ko na ng kamay. So, syempre guys, bago ko naman ginawa to, syempre nagugas naman ako maigi ng kamay. So, kasi nga, diba, hindi ako mahilig gumamit ng gloves. Hanggat maaari, ayokong gumamit ng disposable gloves. Kasi nga, ayoko na makadagdag sa dami ng basura dito sa Pilipinas. Ang sa akin kasi, as long as malinis yung kamay mo, yun na yun, 'di ba? Kasi nung araw nga, 'di ba, hindi naman uso yung gloves ng mga panahon ng mga lola at lolo natin, no? So, basta malinis yung kamay mo, pwede na 'yan. Pero syempre hindi rin naman ako against sa mga taong gumagamit ng gloves kasi syempre kanya-kanya naman tayo guys ng pananaw, no? So, eto na, ganito na yung itsura nung gagawin natin puto bongbong. So guys, dalawa yung ginawa kong paraan. So yung kahalate, nagtry ako, nilagay ko dito sa food processor. So gusto ko lang ipakita sa inyo na pwede ka rin gumamit ng food processor. Pagkatapos nito, itatry ko naman dito sa cheese grater. So ito yung pinapakita ko sa inyo guys. So dito, nag-i-enjoy talaga ako pag ang gamit, cheese grater. Kasi madali lang naman talaga gamitan ng cheese grater guys. So pwede mo ang ikaskas na lang yung cheese grater dito sa sa ating pinaka dough. So kung mapapansin nyo kasi smooth yung ating dough. Tsaka ang sarap niya talagang kaskasin. So ganyan yung itsura, pwede yung ang paggalawin mo na lang yung yung pinaka cheese grater. So eto pa, mas maganda dito kasi hindi ka gagamit ng kuryente, 'di ba? So kaya gusto ko to, bet ko tong cheese grater kesa gumamit ng food processor. Kung nakikita nyo guys, maganda yung yung pinaka grains nung ating dough na lumalabas dito sa cheese grater. Kasi dito naman sa food processor, pag na-over mixing ka, ang mangyayari yung dough mo, babalik sa pagiging buo. Mamumuo rin siya ng husto ulit. Kaya tansyahan din pag gagamit ka ng ng food processor kasi mamumuo ulit, bubuo siya ulit. So dito pag tignan niyo yung itsura niya. So medyo buo-buo. Kaya ganyan yung pinaka itsura. Unlike dito pag ginamitan mo ng cheese grater, so ganito yung itsura niya, no? Parang parang grains ng kanin ng bigas. So gusto ko tong isa. Okay, magsisimula na tayo. Dahil wala akong puto bongbong tube o yung bumbong ng kawayan, ang gagamitin ko guys, yung dahon na lang ng saging. Bali, nilalagyan ko muna nitong butter yung dahon ng saging kasi para mamaya pag naluto, hindi nakadikit yung puto bongbong natin. So guys, this is not the authentic puto bongbong kasi nga traditionally ang puto bongbong niluluto sa bumbong ng kawayan. Kaya nga siya tinawag na puto bongbong dahil nga wala tayong bamboo tube. So ito yung ginawa nating paraan. Syempre para makagawa naman tayo ng puto bongbong. So guys, baka mamaya may magsabing hindi yan yung original na puto bongbong. Of course, hindi ito yung authentic na puto bongbong, no? Ang kadalasan talagang ginagamit o kilalang ginagamit sa puto bongbong is yung purple black glutinous na actually a brownish violet color. And it's very aromatic and it cooks up soap and sticky. Yun yung talagang ginagamit nun. So guys, in-steam ko to for 15 minutes. So check nyo na rin kung luto na pag after 15 minutes. So eto na yung itsura.
Alam niyo guys, kaya ako gumawa ng puto bongbong, hindi lang dahil sa napapanahon. Kasi si Javi, ever since, hindi pa siya talaga nakakatikim ng puto bongbong. Kaya sabi ko, sige, gagawa ako para matikman yung, kahit yung kids, ewan ko ba. Hindi rin naman kasi namin naiisip, bumili ng puto bongbong. So, ako nakatikim na ako nito, syempre, nung bata ako kasi yung parents ko mahilig sa mga kakanin. So, syempre, isa to sa natitikman ko nung bata ako. Eto na to, babrasan ko lang ng butter kasi yung butter, it adds flavor. Kung walang butter, margarine. So, yun naman yung talagang nakagawian, no? Margarine yung nilalagay. At syempre, hindi mawawala yung nyog. So guys, yung pinabili kong nyog, yung pinakabata na nyog. So, pag bumili ka naman sa palengke, sabihin mo lang yung, kuya, kasi libre nga ang kayod sa palengke, sabihin mo lang yung yung pangpalitaw, no? So, eto, pagkatapos, syempre lalagyan ko ng cheese. Ito yung babalanse sa lasa. So, pagkatapos nito guys, dahil wala akong muscovado sugar, so ang ilalagay ko is condensed milk. At saka bukod dun guys, kasi ang mahal ng muscovado sugar. So that's it guys, no? So before I ended this video, syempre magte-thank you po muna ako sa inyong lahat, no? Maraming salamat po sa inyong lahat sa matyagang panonood sa aking channel. At kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like and subscribe. At syempre, don't forget to click the notification bell for new updates. So eto na yung ating puto bongbong. So tamang-tama sa nalalapit na Pasko. So anyway, babatiin ko na po kayo ng isang maligayang Pasko at isang manigong bagong taon. Merry Christmas and a Happy New Year to everyone! So there you have it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. At syempre sana abangan nyo pa po ako sa mga susunod kong video na i-share sa inyo. Thank you for watching and God bless everyone. Diyos mabalos. Bye-bye!